Ito na pong kay Saldico. Nagko-coordinate sa hanggang Alam niyo po, may mga pinapalabas o may bagong mga naratibo, ito pong mga DDS, mga kababayan. Hero daw po nila si Saldico. Biruin mo yun. No? Hero daw po. Go, Saldico! Nasa likod mo kami! Ihayag mo na lahat na yan. Biruin mo, no, mga kababayan? Ganon. Parang, hindi parang. Ang gusto talaga nilang puntuhin, ang ituturo o ang boss ni Saldico ay si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, no? Si Pangulong Bongbong Marcos ang nag-announce na si Saldico ay nahuli na po, mga kababayan, sa Czech Republic. Tapos, siya yung ituturo ni Saldico. Parang ang hirap po. Si Pangulong Bongbong Marcos ang mga nagpasimula po o nagpasimula ng mga pagsisiyasat at pag-iimbestiga dito sa mga flood controls at sa mga ghost project. Tapos, mantakin mo siya lang ituturo bilang bilang pinuno o mastermind ng mga flood control. Di ba? Ganun po ba? Katanga? Kahina ang ulo ng presidente? Paimbestigahan ko yan! Mga korupsyon na yan! Yung pala siya ang nasa likod ng mga yon. Baka kung talagang ang presidente ang nasa likod niyan, baka hanggang ngayon no, hindi natin naririnig yan. Di ba? Kaya dating Pangulong Duterte pa lang, naririnig na natin yan. Yun nga lang, yung mama, walang kinilos, hindi gumalaw. Basta sinabi niya sa mamamayang Pilipino, madaming magnanakaw o madaming korupsyon na nanggagaling o nangyayari diyan sa DPWH. Pagkatapos nun, ano naging solusyon? Ano ginawa? Wala. Akala ko sasabihin, siguro isip ng dating Pangulong Duterte, ay akala ko sasabihin lang, no, sosolusyonan din pala. Pakinggan no, mga kababayan, Saldico. well, ngayon ang DFA ang lead dyan. Sila ang nagko-coordinate sa Hungarian authorities sa Czechoslovakian authorities. Oh, check na. Oh. Sa Czech Republic authorities para maano na siya, ma-deport na papunta rito. Pero paano ba yan? May komplikasyon pa ba dyan? O ano na lang, it's just a matter of procedure bago yan maibalik dito sa Pilipinas? Well, may komplikasyon pa ng konti kasi ang kanyang deportation order is based on a cancelled passport. Hindi niya kasi dala yung kanyang Portuguese passport. Wala siyang dala. Kala niya, parang nagkampante na. Oh, pero may Portuguese passport siya. Okay. So, nung nahuli siya ron, nakalagay doon na cancel, wala siyang passport, wala siyang travel document, ay hinuli siya kagad. We have sent forth with the Wala siyang travel doc. Kumampante nga si Saldico. warning na nakiusap ang ating DFA na siya ay wanted at he's being held in detention hanggang Siguro ibinalita agad. Oh, meron po kami na-aresto dito. Walang dokumentong Pilipino. Ganon, ano? Tinawag agad. Tapos, syempre, mga bossing, ang nangyari ay, sino yan? Si Saldico. Naku, paki-hold nyo muna. Baka ganon yan. ma-process ang kanyang mga papers. Anong dapat niyang gagawin sa check? Wala lang. Parang ano lang, pasyal-pasyal lang from Portugal. Oo. Kasi nga, di ba sinabi sa inyo, mahirap sa kanya ang nasa loob lang ng isang bahay doon sa Portugal. So, ang last sighting niya is Roque, putangin na ka. Tingin ko, palapit na ng palapit yung mga panahon na ikaw ay uuwi naman. Italy 3 weeks ago. Ngayon, ang nahuli siya sa Portugal na. Sana pala Sa Czech Republic. Oh. So, so anong tansya mo? Mga ilang araw o ilang linggo pang abutin bago yan tuluyang maibalik dito, kung maibabalik man? Siguro yun as little as 1 week, pero as long as 3 weeks, depende yan sa DFA. Sila talaga ang lead dito, hindi naman ako eh. Oo nga. Coordination lang ako. 2 weeks, 3 weeks, o 4 weeks, o isang buwan. Pero pagdating dito, kayo na. Pagdating dito, ako ang arresting officer at ako ang magdadala sa kanya sa custody ng Sandigan Bayan kasi indicted na siya eh. So, paano, Charged na siya ng ombudsman. so paano gagawin dyan pag nakarating sa Pilipinas? Hirap magtago, no?
Mahirap po magtago. Talagang kahit saan ang ending mo pa din mahuhuli. Pinas si Zaldico, Kung wala kang peace of mind kapag ka nagtatago ka. i-detain yan saan? Dadalhin muna siya sa Camp Crame. Bibigyan siya ng thorough physical. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant na ay sa Sandigan Bayan. Okay? Pagdating sa Sandigan Bayan, mag-arraignment siya ng guilty or not guilty. Saka siya bibigyan ng hatol ng Sandigan Bayan kung bailable or non-bailable. Hmm. Bail mo pa. Magtatago na naman yan. Di ba? Malamang kapag kaya, sinabi, sige, Otto, bailable yung kaso mo. No? Malamang magtago na naman mga kababayan. Mahihirapan na naman putukuya si Zaldico. So may chance pa rin palang magpiyansa yun, ano? Well, meron pero very slim kasi very strong ang evidence ng sinampa ng ombudsman laban sa kanya. Pero posible din, Sek, na ilalaban niya na hindi siya makakabalik ng Pilipinas, hindi ho ba? Kung sasabihin niya siyempre. mag-asylum na lang ako dito. Siyempre, ganun. Kung ano po yung sinasabi, ginawa ni Roque, ganun lang din ang gagawin ni Zaldico. Kung papayagan, Dito sa Czech o di kaya nasa Portugal, may asylum application na ako. Siyempre, lahat gagawin niya. Kung naman gagawin mo di ba? Pero ipaglalaban natin ang karapatan ng Pilipinas sa lahat ng nilako niya dito, sa lahat ng niloko ng mga Pilipino, lahat ang gagawin natin para ipaglaban ang ating karapatan. Tama. Ngayon, isingit ko na rin, nandiyan ka na rin lang, yung kay Atong Ang, paano ba, malapit-lapit na rin bang maaresto ito si Atong Ang? Well, Si Atong Ang, pati si Atong Ang. Nako, tingnan mo, mabibigat to, mga Roque, ha? Ikaw, timbang lang ang mabigat sa'yo, pero ito, mabibigat na mga tao to. Na-aresto o ma-aresto, pero ikaw, nako, malapit ka na talaga. we're hot on his trail. Palitan-palita yung mundo niya. Kasi nalalaman na, alam mo, ang harboring of fugitive, mabigat rin ang penalty niyan eh. Hmm. So, kung mahuli siya, kung sino man kasama niya, kung anong bahay siya, kung Hirap naman kasing hulihin ni Atong Ang. Ang hirap, ituro ni Atong Ang, pagka siguro kapag ikaw, mga kababayan, joke only lang to, no? Pag ikaw siguro yung nakakita kay Atong Ang, baka pumikot ka na lang ng ganun ayoko tumingin. baka kapag ka itinuro mo, isinuplong mo, imbis na siya yung nawawala, ikaw naman yung mawala. Ikaw naman, ikaw naman yung nasa taal. Kaya pipikit ka na lang siguro. Joke lang naman yon mga kababayan. Pag nakita nyo, syempre, wanted sa batas ng Pilipinas, ituro, di ba? sino may-ari Baka ikaw nga mawala talaga. ng bahay na yon, ay they will be considered harboring of fugitives. Aha. So, medyo mabigat yan. Anong latest, Secretary? Nandito ba o nasa Vietnam o nasa ang bansa ba? Latest eyeball sa kanya dito sa Calabarzon. So hindi rin pala nakalabas after all. Well, ayun nga yung intelligence reports kasi ando doon siya, pero walang eyeball. Ito, talagang nakita siya in person na dito siya sa Pilipinas. Saan banda? Sa Calabarzon. Calabarzon. Oh. So hanggang ngayon, dyan lang yan. Paikot-ikot lang sa Calabarzon. Oo, kasi kung umikot siya, 3 lang sila magkakasama eh. Oh. Hindi siya pwede umikot na marami. Oh. So, iba-ibang kotse ang gamit niya. Oo. Ikot-ikot siya. Oh. Para hindi siya mahuli. Saan banda doon? Laguna? Sandali, meron din ho akong kilala